Pop song, ano yun? Alam mo, pinag-iisipan ko yan. Pop song. Um, Inisip ko yan ng matagal. Merong isang kanta, pero hindi ko alam kung kinang... Kasi I'm trusting ABS-CBN to do the production kasi I know that they're doing a great job with it. Ayoko nang pakialaman ko ano yung ginagawa nila. Pero kung ako yung makakapili ng isang pop song na paglakad ko, gusto ko masaya siya, celebratory. And it just so happened to be the song na isa dun sa mga kanta nung year na hindi ako nanalo sa Bini, noong 2014. Yung Kylie Minogue na Into the Blue. Okay, merong parts sa lyrics ng song na I don't care if the world is mine, but this is all I know. When I got my back against the wall, I need no one to rescue me. But tonight I'm running free into the blue. And I know, and a little play with my gown that was colored blue. And it was the song na medyo may kurot kasi hindi ako pinapakinggan ko yung kanta na yun na paulit-ulit noon. Kasi na-inspire ako noon na gusto ko manalo nung taon na yun. Pero yun yung year na hindi ako nanalo. So it would be nice to walk to the song where the lyrics kind of connected, and at the same time I can use it now as a winner. Tama, Iya, yung kaninang sinabi mo na nagsisimula ka pa lang yun, no? Kahit pagkatapos ng rain mo, madami ka pang gagawin. Mm-hmm. Ang mga nakatingin sa'yo, mga 14 years old pa, 15, mga millennial na batang babae, anong mensahe mo sa kanila? Ang mensahe ko sa kanila, may mga, naintindihan ko yung mga pinagdadaanan nila. Kasi meron din mga panahon noon na pakiramdam ko, parang against sa akin yung pamilya ko. Parang kontrabida naman tong mami ko, parang kontrabida naman tong daddy ko, or kung sino man tong guardian ko, parang lahat na lang bawal. Lalo na dito sa Pilipinas na napaka-conservative natin. So dumadating tayo dun sa point na pagbata pa tayo na iniisip natin na ano ba to, panira naman to ng kasiyahan ko, ayaw mo ba akong maging masaya? Parang, why won't you let me make my own mistakes? But now that I'm older, ngayong mas matanda na ako, na-realize ko na tama sila eh. So, kailangan lang ng konting tiwala. Para sa akin, ang advice ko sa kanila, pakinggan nyo yung mga advice ng magulang nyo, ng guardian nyo, ng teacher nyo. Pakinggan nyo rin yung advice ng mga kaibigan nyo. Kasi magkakaedad kayo eh. Pare-pareho kayo ng pinagdadaanan. So, sabay-sabay nyo kung ano yung nararamdaman niya, yun din yung nararamdaman mo, and vice versa. At maging aktibo kayo, wag niyong kalimutan yung pag-aaral niyo, napaka-importante. Naku, kung alam niyo lang, sa Pilipinas, nagbabayad tayo para makapag-aral. Sa ibang bansa, libre, and they take it for granted. Parang, mag-aral tayo ng mabuti. Kahit na hindi na mag-honors, sige lang, pero gawin nyo, tapusin nyo. Respeto na lang para sa sarili nyo, sa paghihirap ng mga magulang nyo. Gamitin nyo yung mga napag-aralan nyo. Tsaka, wag mawala yung maging active, maging involved sa mga sports, maging involved sa mga iba't ibang bagay na pwedeng pagkaabalahan para hindi kayo naboboard at nababarkada, nalululong sa droga, yung mga ganitong bagay. Yun yung magiging advice ko sa kanila. Very crucial yung edad na yan dahil yan yung edad na pipiliin nila kung sino yung magiging barkada nila, anong klaseng tao, anong klaseng career ang gusto nilang ma-achieve or ma-envision in the future, at posible kung saan sila mapunta na path. So, napaka-importante talaga. So, as a Miss Universe, ang advice ko sa inyo, wag niyong tratuhin na kontrabida yung mga taong nagbibigay sa inyo ng payo.